Have you ever felt rejected? Yes? Sino po sa inyo ang nailag no tapos nakamuko na yun? Pagkas na naman. Naging kayo talaga, no? Sigurado naman yun. Meron ka lang bumuko, hindi na rin kayo eh. Diba? So, he was rejected. He is unwelcome. He felt like, nasukan mo ba yung tipong hindi ka na-appreciate? Parang hindi ka nakikita. Nandoon ka pero wala lang. You know, when we were traveling here, anong date na ngayon? November 1, kaya nagahan ko baka mag-traffic. Marami ng tao sa simenteryo kasi ang tawag nila ngayon, undas. Sino sa inyo ang naundas? Ano yung undas? Yung on the spot na pinagbalik. Sakit. On the spot na pinagbalik. Kaya nung on the spot na pinagbalik, ano ang tawag na yung UTI? Alam niyo yung UTI? Yung umibig tapos iniwan. Sakit talaga, no? Mas masama pa yung naramdaman ni Yunok. He traveled very far. And again, I would like to tell you, mataas yung kanya tungkulin sa lipunan. He is even included as one of the royal, hindi lang yung royal guards kasi siya yung nag-make sure na maayos ang higaan ng Marina. Siya yung nag-make sure na masaayos ang mga hari. And so he is one of the most trusted guy. And then when he went to Jerusalem, he was rejected. Let's try to read the Bible. Sabi niya, now! Siguraduhin ko kung hindi ako lalampas sa oras. Ano ang oras ko kayo dito, Pastor? 11:90. Tama? 11:90. Hindi ko. 11:90. Basta hindi lang sa 11. Now, an angel of the Lord said to Philip, Acts chapter 8, please, in your Bible, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Ang sabi naman yun kay Philip, mag-road trip ka. Kung saan mo lang para sa dito? Okay ba? 6-7. Alright. You know, sabi niya, punta tayo sa Gaza. And in Gaza, you will meet somebody. So, he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch. Ang ikaw lang, sa kanyang paglalakad, ay nasumpungan mo niya yung Ethiopian eunuch na inihanda ng Panginoon para masumpungan niya. Let's look. Itong Ethiopian eunuch na ito ay rejected, hindi pinapasok sa templo. Siguro habang siya pinaglalakbay doon sa desert, iniisip niya, I just want to fit in. Iniisip niya, I just want to praise the Lord. I just want to be counted that I belong. Sounds familiar ba naman? I just want to be seen. Gusto ko yung makita lang ako ma-appreciate na may ginagawa rin ako. Na hindi lang ako kakasalubong mo yan, hindi lang ganun yung alam ko. But you know what? He felt he was betrayed by his church of Jerusalem. And so he walked. He journeyed back chapfulan. Ano yung chapfulan? Durog ang puso. Pero alam niyo, Panginoon, meron siyang 4 na hours sa inyo ngayong umaga. Una is, God reaches you in your reality. Jesus reaches you in your reality. The first letter is our reach. Remember the word reach. Wherever you are, God is drawing towards you. Papunta sa iyo ang Panginoon kabataan. Ang Panginoon ay parang lifeguard. Alam niyo yung lifeguard? Pag may nalulunod, ano sasabihin ng lifeguard? Sige, mag-backstroke ka. Ganun ba sasabihin niya? Pag marunong ka nalulunod, isara mo itatapon itong salbabida. Ano ba? Kailangan perfect ka muna. Kailangan makita kung qualified ka na iligtas bago kita iniligtas. Ganun ba ang lifeguard? Of course not. Pag nakita niya nalulunod, pipi ko agad yan. Ihakaris na yung salbabida.
Lord of every young people. And He wants to save you. You don't need to be a perfect swimmer. Wala kang dapat mga mag-floating ka muna. Pag naka-floating ka, bigay mo na ito. No! He comes to you just as you are. And He loves you just the same. Because His love is not dependent on your performance as Christians. Alam mo yung marunong. Alam mo yung minsan, kahit sabat na, nag-Facebook ka pa rin. Pero hindi ibig sabihin ko na hindi ka na niya love. Hindi rin yung sinasabi ko, wala akong no. He's just telling you, I am a God for your reality. At hindi ako plastic sa tabi niya. I just want you to know that I can come to you just as you are. Just as you are. How you felt that you were lost? Yung lost ka sa buhay, kung panangalan ako ng kabaldon, lost ako eh. Masumpuan ko si Jesus, no? Yes! Nasumpuan ang power of one? Come first? Iwan? Because that is why you are here. Kaya nga magtutuwa kay Pastor Marlon. Ano? Umulan. Umulan. Pero hindi kayo umuwi. Kasi wala kayo magsahe. Hindi. Kasi gusto nyo mag-stay. Because you know, when you are here, you will be found by the Jesus who wants to reach you where you are. And you don't need to be perfect. And He appreciates you. Kahit natutulog na kayo habang nagsisermon ako, love pa rin niya kayo. Pag-iisip kayo katabi. So, ang tulog daw kayo, nag-practice, mamatay. Huwag kayo mag-practice. Have you ever felt you were lost? Or maybe your life is messy. Messy ang buhay, parang walang direksyon. Uuwi ka na lang, sinusubok missing. Like ba yun, messy ito. Sinusubukan mo mag-input. Sinusubukan mo na magbago eh. Parang si Juan Tamad, gusto ko naman maging masipag eh, magbabago eh. Kaso nakakatamad, sabi niya. Have you ever felt your life is messy? Have you ever felt that you are unsure of every step? Young people, don't worry. God is reaching you where you are. God is reaching you where you are. Angels of God, I like this. Ganito kay Mrs. White eh. Sister White. Sabi ni Sister White, angels of God were watching. For the one who was seeking for light. You were here. I know you're looking for light. Hindi dahil sabi ni Pastor Jacinto, punta kayo. Dahil sa Bella, it's because you want to search for God's light. And God is aware of that. Yung tipong gusto nyo magbasa ng Bible naman talaga eh. Kaso nung ipipindon nila yung Holy iPhone ninyo, tapos nung yung Holy Bible, nag-pop sa notification kasi na nag-comment si Das. Naligaw na yung isip mo na naman. Sabi ko, Lord, I'm on fire, pero bakit lagi siya yung nasa isip ko? Diba? Diba naman yung ano? But remember, God is watching you. Mga nanay at tatay na narito. The moment po nasubukan natin hanapin ang Panginoon, nakahanda ang kanyang mga anghel at binabantayan niya tayo at aakapin niya tayo at tutulungan niya po tayo. Then, when He reaches you, He wants you to do another art. He wants you to realize who Jesus is. Simple ba? Pagka nasumpuan ka na, pag nahanap ka na niya, hindi siya katulad ni pag nakita ka na niya, Jesus will let you realize, sino ba talaga ako sa iyong anak? And remember, Brother Bernard, that this is the passage of Scripture. Ang sabi ng Yunok, hindi ko maintindihan. Ang sabi ng Yunok, ano itong sinasabi ng verse 32? Sabihin mo sa akin, Phil,
crucified, he carried at least 30 kilogram. 30 kilos po at least, ha? Ito yung pinakamababa sa estimate na cross. Pero bago niya yung buhatin, pinagpapal muna siya, di ba? Ilang stripes muna. Na yung stripe ay meron sa dulo yung latigo nila. Sa dulo, parang may ball siya, tapos sa dulo may mga sharp object na nakaustik. Kapag pinalo, sumasama yung laman pabalik. And after that, he carried the cross and he was crowned with a shroud. Itong corona nito gawa sa kilignan galing pa ng Arabia, around 2 to 3 inches long, and scholars believe 70 poles at least yung, kasi pinagpapako pa sa ulo ni Jesus eh. 70 poles daw yung meron kaya pala nagdurulog. And you know what? When Jesus Christ was crucified, I thought it was here. Sa palm, hindi ko daw talaga yan sa wrist. Bakit sa wrist? Bakit dito? Kita niyo ba? Kasi meron tayong tinatawag na ulnar vein. Ito ang pagod dito, no? Itong ulnar vein, subukan naman yung parang pag-pinigil para tayo oriented ba? Kaya, pag pinako ka daw dito, pag tinamaan yung vein na yan, mawawala na yung strength mo sa siko, sa balikat, sa yung arm. Kaya kung nakapatulong si Jesus, it's not just to destroy his arm, no. It is for him to lose her strength on the upper extremity. Tapos pinapunin siya sa paa eh. Bakit dyan? Kasi pag natawag tinamaan, meron tinatawag na metatarsal bone yan, na pag tinamaan at na-damage yan, mawawalan ka ng strength sa iyong calf, sa iyong knee, sa iyong thigh, sa iyong hips. Kaya kung nakasabit doon si Jesus, it was really hard for him to breathe. He was just thinking of you. Nasabi ng Bible, nung sinabi na it is finished, tinusok siya sa eager. Ano yung lumabas sa pagiliran niya? Tubig. As in the Bible, but one of the soldiers pierced his side with a spear. And immediately, ano yung lumabas? Blood and Water. pag nasusubatan ba tayo, may water? Ano lang ang meron? Blood. Kaya may water. Nasabi ng mga doctors ngayon, pag ang tao namatay naman, heart attack, may nagkakaroon ng pericardial effusion. Yung heart daw, dahil nahihirapan siya mag-pump, nag-iipon na yun yung fluid sa pagitan sa palibot ng puso mo. At pag naipon yun, nagkakaroon ng tubig. Kaya nung si Jesus ay tinusok, may blood and water, it means he doesn't die of suffocation. He died with heart attack. No, he died with a broken heart. Because he was thinking of you and me. And so today, he wants you to realize who Jesus is into your life. Galing po ako ng Mongolia. Last October 8, umuwi po ako. Ang baptism namin October 4. Nung first night, hindi ko na mabigkas yung pangalan niya kasi ang hirap bigkasin. He's 68 years old. Nung first night pa lang, gusto na niya magpamilyag. Buddhist po sila doon na, Buddhist. Umiiyak siya. Pinatanong ko sa translator na siya nariyak, sabi niya, I'm already 68 years old. And first time in my life na narinig ko na meron palang creator. And first time in my life na narinig ko na yung creator namatay para sa akin. At first time in my life na narinig ko na muli niya akong babalikan. Nasabi niya, panalo ako dito. Kaysa naman maniwala akong galing ako sa mundo. Ano ba rin galing kayo sa mundo? Kung naniniwala kayo, kayo na lang, diba? Gaganda lang na kami niyong gawa ko eh. And so we got baptized. You know, I just want to highlight this baptism sapagkat unang araw, first time ko mag-crusade na unang araw, first time marinig si Jesus, first time marinig ang Creator, ay gusto na magpamilya. Amen? Because you don't need to understand everything. Kasi kung gusto mong maintindihan muna ang lahat,
hindi darating ang araw na yun. Kasi Pastor Felipe at si Pastor Jericho, hindi pa rin nila nakiintindihan ng lahat. Kahit anong news Pastor Jericho. Why? Because God wants to follow you to follow Him. Because you understand who He is in your life. Natanong nyo ba yung sarili nyo, ano kaya lugar ng Jesus sa buhay ko? Kapatid, let His sacrifice sink deep into your heart. And it will affect your decision, your priority, and your purpose. And minsan na po ako. And, Pastor Cabason, they traveled along. Road trip na na ito. They had a road trip. Then they went to a road trip. At ang sabi niya, they came to see water. And the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way? Ano pipigil of my being baptized? If you were on this chariot, maraming naman yung tanong nyo eh. One way pa lang ako dito eh. Oo nga, one way ka lang. Pero ano yung pipigil para tanggapin mo si Jesus at magpabiyag? Ito nga eh, ilang oras lang. And yet he said, ano po yung pipigil para hindi mo tanggapin si Jesus? And Jesus is asking for your response. Patapos mamatay para sa iyo sa cross, na-discuss ko naman. At malaman mo kung ano ang role ni Jesus sa buhay mo. Now He is asking young people, what is your response? Respond with immediate obedience. Baptism. Ang word baptism nanggaling sa Greek word na baptizo, na ibig sabihin na ito immerse underwater. Gusto kong magtawag ng isang volunteer na kabataan. Pwede ko ba ako magtawag ng isang kabataan? Yung gusto kong magpamilya mamaya, pero na ba? Yung tumili na magpamilya mamaya, pero na ba? Eh, sinahay, ano na yun ang tumatakawin ka dito? Malabagay na natin ito. Hindi pa ba ako nag-atin for baptism, ha? I just want to know this guy. Ano pangalan mo, amigo? AJ. Si AJ ay galing sa anong lugar? Isabela. They are willing to be baptized. Alam mo ba kung paano magbibinyag? Yan. Hawakan mo ito. Ganito lang naman, ba? Sino sa inyo napanood na ano? Kasi marami na nagbinyag kahapon. Sa AJ, ang sabi mo, baptism is like immersion, ilulubog sa tubig. Pero mas malalim yung ibig sabihin ng baptismo. Baptism means changing color. Narinig niyo ba yung word na jobos? Mga magulang, mga nanay-tatay, yung jobos, alam mo yung pangday? Alam mo, kulay white, gagawin mong color. Ano favorite mong color? Blue. Gagawin mong blue, pili ka ng jobos na color blue. Ilalaga mo yun, ilagay mo yung damit mo, mamaya color blue na. Dahil ang tawag ko, di ba? Yun po yung ibig sabihin ng baptism. Changing of color. At ano sabi ng Romans 6:3 and 4? Ang sabi niya, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? AJ, mamaya, hindi ka nakikita ng pagkir, no? Okay. Hindi naman. Parang hindi ka. Hindi naman. Hindi. Alright. Hindi ko natatanggin. Matakas. Alright. Nasabi niya, if you are being baptized at Ijiji, you are being baptized into the death of Jesus. Kaya ano nangyayari? Look, therefore we were buried with Him through baptism into death. Kaya mamaya, si AJ ay pag-pray ng pastor, AJ, sana mo yun. Or kahit sino-siguro, no? Pag pinag-pray kay AJ, ilulubog ka, kakapit ka dito, AJ, kapit ka dito, kapit ka, kakapit siya dito, at ito ay tatakpan niya yung kanyang ilong, ilulubog ko siya ng 2 hours sa tubig. Kasi nga, kailangan niya mamatay. Mamatay sa kanyang dating makasalanan sa pagkatao. Amen? At pag siya'y namatay, habang buhay ba? Hindi. Kasi hindi siya katulad. Ini-ex
mamaya, mamamatay ka na. Pero, ang Panginoon, yung dati mong pagkakatao, ibabangon ka niyang muli. Amen? At gusto ko may remembrance ka dito. Dahil ikaw yung mga tumayo, ay bibigyan kita na okay, this is a Bible. At gusto ko po ang tumayo ko today, para hindi makakalan diba? Mapangalanan ko na. Congratulations sa decision mo para sa Panginoon. Pag magpakaw ka mamaya, ibigay natin ito sa iba. Pag-uwi decision. Congratulations. Palapakan natin sa inyo. This is in Papua New Guinea. More than 300,000 were baptized. I was there. More than 2,000 sites of baptism. I was there. I was one of the speakers. Nandoon ako sa Tomba. Isang venue lang yan ha. Play ko nga ito. Hopefully ito play. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano, ayan. Isang venue doon sa Papua New Guinea. I was a speaker. And these are the listeners. The full 2 weeks. Ulang mga kayo. Nakaupo lang. Magsalita ka ng 30 minutes. Papalapak sila. Magsalita ka ng 5 hours. Nang tumay sila tumapalapak. Because they just love the Jesus we present. And after that, more than 200 were baptized. Amen. Ako ang pinakamaputi dyan nun. And when I was introduced, sabi niya, Pasta, Rosetta, Jamora, the white man from the Philippines. First time ko maging pinakamaputi sa buhay ko. This is a very cold place. Masasabat yung tubig. Icy cold. Talagang refresh in the fountain. Ang makalamig mo. Pagpasok ko lang 10 seconds. Hindi ko na maramdaman yung pa ako. Umalis na ako. Sabi ko, ay na. Pero yung mga tao malagpas sila, Pasta! Pasta! Go Pasta! Pasta. Sabi ko, I have to go back. And I have to baptize. Pagkawalit na church-church na po ako nagpapaptize kasi hindi ko naramdaman. Wala na ako naramdaman. Try na rin ba yun? Yung wala na kayo maramdaman. Hindi ba naalis na ako wala naramdaman? Kaya gusto ko may maramdaman kaya ako yung nag-jogging. After 50, 200 kasi. Kaya nila after 50, hindi ko na may angat. Itong mga jogging nito, kung pinasa akin, sabi ko, kakamalunod ko na po. Kasi na mga kapit. After 216 na namin nagkaan, hindi ko na kaya. Pero sabi ng pastor, unang venue pa lang po, may 3 venue pa. Sabi ko, sandali lang. Matulog muna ako. Sandali lang. Talagang hindi ako makahinga. At locals na ito. Alam niyo mga kapit, pag-gising ko umaga na, pinawagahan na. Tapos na rin yung mag-isang kasi nagpuntaan niyo yung pastors and they rescued us. Because when accepted Jesus as your personal Savior. And after that, we declared, declaration ko ito sa hindi niyo marinig. Yung pastor nila, dineclare niya na the whole community became Seventh-day Adventist. Everyone in that community goes to church on Sabbath. Lalo pa, yung mga Sunday keepers, kailangan nilang gumawa ng bagong palengke kasi sarado yung palengke pag-Sabado. Kaya may Sunday market at may Saturday keepers market. And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip, and the eunuch went down into the water. And Philip was baptized. And what are the steps to be baptized? Number 1 is repent. Magsisi. Ano yung ibig sabihin ng repent? Nalungkot ka sa kasalanan. Hindi dahil nakuli ka. Sa kasalanan. Kakapagsisi ka kasi nakuli. Pero kung hindi nakuli, diretso ka
rin, no? Repent means you are sorrowful because you understand the sin. Repentance is being sorry enough for sin. Ano sabi niya? In Greek, it's metanoia. You say metanoia. Read nyo, metanoia. Metanoia. From word meta, which is change. 180 degrees mabalik. About face and nose, yung utak, change of mind, malito. Ang repentance pala, change of mind. Hindi pala change of activities. Kasi nag-change ka ng 1 week sa P1. Yeah, but it's okay also. Maganda rin yun. Kasi everything starts with prevention. Gusto nyo magbago? Start with prevention. Hindi ka naman talaga mabait eh. Pero magpapakabait ka na lang. Pag-aaral ito sa psychology, hindi ka naman talaga maaga gumising. Pero nag-pretend ka maaga. After 29 days, na di ba na yung body clock mo, maaga ka na talaga gumising. After 29 days, mabait ka na pala talaga. Dati napakadamo mo. Oo, kasi yung wifi, ikaw pa yung galit na share sa'yo, di ba? Kung gano'n, parang ay hindi mag-share. You see, sometimes we are full of wickedness. And there were times in our lives, yes, but when we pretend to change, eventually, and if we ask God and the power of one to change us, we shall be changed. But it starts in the mind. Nag-uumpisa sa utak ang pagbabago. When you decide to act, hindi sa heart, emotion to it. Heart is deceitful about all things. Who shall know it? It's all in the mind. Will to obey God. It's a U-turn. U-turn. And maybe I can end with this. Or maybe if I really allow it, please slice mo. Isang gabi, isang tatay ang sinundo niya yung kanyang mag-ina sa hospital. And they were driving very fast because the forecast was there was a storm coming. Pero ang nangyari, maagang dumating yung bagyo. At samantalang siya nag-drive, malakas na yung ulan, namatay na yung mga ilaw sa paligid. Lumakas na pala yung hangin, pati yung agos, nagkaroon na ng flash flood. And he was in a hurry because, you know, the baby was really delivered at gusto niya umuwi. Samantalang nagka-drive siya at mapakadilim na. There appeared a man, it's almost midnight, appeared a man on the street, along the highway, and he was waving his hand. Mukhang atik, mukhang hindi mapagkakatiwalaan, but he was waving his hand and sabi niya, stop, stop, stop. But the man was driving and sabi niya, bagong panganak yung misis ko, baka agawin niya yung sasakyan, mamamatay ko na ako. I will not stop. Sabi niya, pag nasagasaan ko, sigurado mamamatay, but I don't intend to stop. But the man would not go away, he was just waving and he was saying, stop, please stop. Nung malapit ng masagasaan, rumeno na lang siya. And when stepped to the brake, the man was crying. Sabi niya, sir, thank you for stopping. Thank you. I've been very tired. I've been here several hours ago. I was stopping every car. Sir, ang sabi niya, the bridge was broken. And many are falling in the bridge. And I can see them crying. I can see them yelling. They were shouting for help. Pero once nakulog na sila, ang sabi ay, wala na akong maitulog. Just before they fall, I want to stop them because they will surely die. How is your life today, young people?